Hi guys, welcome to the Baklang Kanal Show. Yes, we are going to one of the oldest universities in the Philippines. Universidad ng Pilipinas. Naririnig niyo ba yung lakas ng ulan? Oh my God, nandito ako sa tent ngayon. Bumabagyo. Tignan niyo, bumubukas yung pinto. Ito, I swear, like, ang bait. Nakikinig lang ako. Parang mga artista lang yung binibigyan ng mga ganto-ganto eh. Binigyan niya ako ng... Dapat ma-stop na yung mentality na kahit mahirap kami, binuhay kami. Dapat muna kaya nilang bumuhay ng isang bata bago maglabas. Hindi yung paglabas, tsaka palang iisipin kung saan nahanap ng pangkain, tsaka palang gagawa ng paraan. Parang ang hirap. Ina Evans. No other character. Tapos ang laban. Correct. Siya yun eh. Okay, saan tayo pupunta today? Yes, we are going to one of the oldest universities in the Philippines. Universidad ng Pilipinas. Universidad, yes, dahil ay nakita nyo naman kung anong meron ngayon. Tignan yung mga tindera o nagbebenta talaga sila ng mga pride flags. Dahil today is Love and 4 is the Pride PH Pride celebration dito sa UP Diliman. So, ayan. Buti naman umaraw na, kaninang umaga umuulan eh. So, traffic na ngayon. Pero papasok na tayo at sa totoo lang late na tayo dahil 2 p.m. yung schedule ko. And 2 p.m. na. Right. Siyempre, expected na natin yung traffic. Pero, ang maganda ngayon, ang daming satellite ganap ng UP ngayon. Meron sa Gateway, sa Araneta. Meron sa Maginhawa. Meron din sa Morato. So, madami. Kung di man kayo makapunta ng UP, meron kayong mga satellite love laban stages na pwedeng puntahan today. But, ayan. So, nakita niyo may traffic. Nako. At tignan niyo na may napakaganda kong makeup. Oo, face card yung mata ko. By Chloe of Enchantress Salon. Nakasama namin yung first time niya magpa-pride kasi na-realize nga na trans pala siya. At kasali siya sa LGBT. Akala niya hindi siya kasali. Kasi akala niya sa LGBT, akala niya yung tidon tomboy. Eh, trans yun. Ay, sa tuwing corona, di ba ganda ka? Yan ang makeup ko ngayon. Hanggang gabi na yan. Gaganyan-ganyan yan, pero alam niyo lang nangyari kanina. Nung dinikit ni Chloe yung sticker, di pa natatanggal yung plastic. Sa plastic sa plastic dumikit yung sticker. O, tapos. Ay, shit. Nakaloka talaga. Buti na lang nagawa ng paraan. Buti magaling si Chloe at marami kaming stock ng mga ganitong iba. Sayang lang kasi, LGBT sana yun. Okay, so stuck po kami ngayon sa traffic dahil inabutan kami ng parada. Ayan, nakikita nyo naman. Ayan yung parada at ito lang din yung way papunta sa Sunken Garden. So maghihintay tayo ngayon sa loob. Ngayon, gusto kong lumabas. Kaso parang ang hirap, baka mabugbog ako ng sangkabaklaan. Lesson learned. Dapat next year, umaga pa lang andito na ako. Yes, promise ko na sa sarili ko. Next year, kahit paggabi yung set ko, umaga nandito na ako. Ang aga ng parade ngayon, 2 o'clock. Kasi naalala ko last year, parang mga around 4 o'clock na kami. 4 na sila nagparada eh. Pero ang saya kasi sobrang daming tao at I think parang ang mas madami ngayon. Sa base ko pagdating namin, papasok pa lang, mas madami. And sana mas dami pa at sana hopefully maipasa na ang Soji Bill. At ang gwapong nakikita ko naman. So, late na tayo sa hosting. So, hindi ko alam kung makakapag-host pa ako or hindi. But whatever happens, pagdating namin doon, pagka-park, I'm gonna be one with the masses. Pupunta ako sa mga booths, ikikot ako sa mga tao kasi mamimigay ako ng flyers ng The Baklang Kanal Show. Ang haba ng parada, ang saya. So, may mga nakita na akong like Coke, Coca-Cola, Nescafe, ay mga brands na ako nakita na laging sumusuporta sa atin. Nakakita na din ako ng mga drag queens, grabe effort. Nakahanap kami ng parking, hey. Pero medyo malayo. So punta na muna tayo sa stage. So
Papunta po kami ngayon sa mga booth. Hahanapin natin ang booth ng Jail Boot. Tsaka, pamedya ka. Hello, happy Pride! Hanapin natin ang booth ng Linya Linya. Hello, happy Pride! Hi guys, welcome to another episode of the Baklang Kanal Show. So nandito tayo ngayon sa Love Laban 4 at maghahanap na tayo ng mga booths na mamimigay. Hanapin natin ang booth ng Linya Linya, ng Nescafe, ano pa, madami. Hanapin natin yung mga booths. Hello, namiss ko naman ang milkware. Ito yung lagi kong suot. Yes. Ayan, ito yung milkware. Sobrang quality ng damit. Dalawa lang ang gusto kong sinusuot lagi pag Pride. Linya Linya tsaka milkware. Cute, no? Ayan. Super saya. Happy Pride! Ang ganda! Happy Pride me! Ang saya! Ang dami nila! Storms on the roof, secrets whispered, bulletproof. We build worlds out of steel. Now they're ruined. Isa masamali ako. Charot. Pag normal na araw, ito yung dito yung parkingan pag mag-iikot ka na. Kasi nandun na, hello, happy Pride. Okay, hahanapin na natin ngayon ang booth ng Linya Linya. Ayun, nakita ko na ang Linya Linya. Thank you! Okay, nahanap ko ng mahal na mahal kong Linya Linya. Hello! Ayan na. Ito yung mga cute. So, bili na kayo ng Linya Linya. Look, tignan nyo. Oh, machi-machi. Bili na kayo nito. Diba? Ayan na, nakita na natin yung Buddha Linya. Ay, ang ganda! Oh my God, ang cute oh. Hello! Ang ganda ng mga coaster, oh. Oh guys, see? At least nahanap na natin yung Linya Linya. Yung Linya Linya has always been an ally. And tama, sila yung suot ko this year. Lahat yata ng mga damit ko puro Linya Linya. So, yan, bisitahin nyo yung booth. Thank you! Flowers will bloom and cover the streets. Don't forget what's been. Okay, dahil sa kaka-boost natin, late tuloy tayo. Pero punta tayo sa stage. That's the stage. Tayo na ang mag-host. So, nakakamiss naman tong Sunken Garden. Alam nyo, nagde-date pa kami ni Ketong. Charot, nung boyfriend ko nung college. Dito kami. Can we stay? Let's just stay. It's a beautiful, wonderful day. We rode our bikes down broken streets. We chased the sun, chased the sun. We made it shine. You were the world else that can fall apart. Okay, so from UP, dumiretso na kami dito. Wala, yung damit ko hindi kasha. So, thank you Linya Linya kasi meron akong shirt. So, at least meron akong white shirt. So, pasok na to. Iraos na natin to. Baka di ko na kayo masama sa loob. Pero naman, mag-video ako in a while. Hello guys! Welcome to another episode of the Baklang Kanal Show. And naririnig niyo ba yung lakas ng ulan? Oh my God! Nandito ako sa tent ngayon. Meron kaming taping ng Born to Shine pero bumabagyo. Tignan nyo. Hello. Ang lakas yung bumubukas yung pinto. Bumubukas siya sa lakas ng ulan. So, baha na ulok. Nagbaha na sa set. Ala. Buti na lang mataas yung sapatos ko. Pero kakarating ko pa lang. As in siguro, 3 minutes. Pagkadating ko, pagkapasok ko ng dressing room, bumagyo na. So, nakakatakot. Umuulan na, kaya sana hindi magtuloy-tuloy yung baha at hindi mag-iba tong tent at tatakot ako. Wala pa naman akong dalang payong na iwan sa kotse. Pero yun nga, work tayo today after Pride. So, ilang araw na lang the Baklang Kanal Show live na. So sana makanood kayo. Konti na lang yung tickets and
ayun lang, sana tumigil na yung ulan. Ang lakas pero yun. Trabaho muna tayo habang nagbabaha ang buong. Ganito talaga minsan kapag naka-tent. Syempre wala tayong magagawa, umuulan eh. Actually dati naalala ko dati sa Black Rider, umulan din dati. Tapos ayun mas malala, binaha yung mismong tent. As in, lahat ng mga gamit namin, yung mga bag namin nasa floor, nabasa. At least dito, wala namang nasa floor. Lahat naman may mga table. Pero naririnig niyo kulog. Binagyo na ng birit. Teka lang, sasara ko nga to. Uy! Kanino kayang sapatos to? Feeling ko kay kay Michael. Tabi ko na lang ng very light, baka kasi mabasa. Tinabi ko lang yung sapatos. Lakas ng ulan. Try ko mag-update mamaya kasi after dito sa location na to, nandito kami ngayon sa Antipolo. Lilipat pa ako ng Rizal para sa another unit kasi dalawang eksena ko ngayon. Isa dito sa Antipolo, meron din dun sa Rizal. Dalawa yung unit namin today. So ibig sabihin ng dalawang unit, ibig sabihin merong team na nasa isang location, nagsushoot sila doon, meron din sa another. So dalawang unit para maraming matapos. Sa lakas ng ulan na to, sana makabalik ako sa sasakyan after at makapunta sa next location. Naku, kumakalas na yung buong sana kumapit ang buong tent namin. Sige, update ko ulit kayo mamaya. Lalo na bumabaha. Lord, please, sana tumigil na yung ulan. Update lang, so it's already 6:30. Pero medyo maaraw pa. May araw pa, pero 6:30 na. Actually, magka-7 eh. Bakit ang taas pa ng araw? O parang di pa madilim dito sa Antipolo. 6:30 na. Pero parang may araw pa. And yan, naghihintay pa rin po tayo dito sa dressing room. Thank you, Lord, at tumigil na ang ulan. Di pa po tayo nakukunan. So, ganun talaga ang buhay teleserye, buhay taping. So minsan nakala ng mga tao kapag mga gumagawa ng teleserye, mga pelikula, puro sarap, puro glamour, puro kasosyalan, or maganda. Pero may mga mga ganitong moment, yung mga, kagaya niyan, nandito na tayo ng 1. So, magsa 7 PM na, di pa tayo nakukunan. So, minsan talaga maghihintay ka ng sobrang tagal. Pero part yun ng trabaho. Kaya, okay lang. Kaya importante na kapag pupunta ka sa set, may dala kang libro or meron kang mapagkakaabalahan na ibang gagawin para productive yung oras mo. Ako, nagawa ako ng script sa The Baklang Kanal Show live. Inayos ko yung outline niya para at least hindi sa oras ko. Tapos nagpahinga rin ako, natulog din ako dahil wala pa ako matinong pahinga since nung Love Laban. Actually, 3 araw na nga eh. I mean, since last week. Ito yung unang week na tapos na yung mga ganap ko every weekend. Kasi July na. But ang look forward ko na yung concert. Sana mairaos ko siya. Konti na lang. But, ayan. So, wait lang tayo. Try ko pa rin kayong update kasi after ko dito sa location na to, lilipat pa nga ako ng isa pang location. Doon naman sa Rizal. Pakita ko na sa inyo yung labas para may magawa tayo. Actually, ang peaceful nga dito kasi na siya. Tignan nyo, tignan nyo dyan, ang ganda, diba? Overlooking. Look, so peaceful. Ayan ang location namin ngayon. At hinihintay kong makuwanan ako ng set. But charan! Look ko, parang drone. Diba? Ang ganda. Thank you. At di na umuulan. At lagi kayo manonood ng Born to Shine, ha? 2:30 PM. Araw-araw, Monday to Saturday after showtime. Balik na tayo dito sa tent. Nagtitape na sila Kuya Smokey, yung mga kasama ko. Ako waiting lang. Andito na tayo ngayon sa second location. So kanina galing tayong Antipolo. Ngayon nandito na tayo sa Rizal. Sitio Elena. Tingnan mo, ang ganda ng dressing room. I mean yung holding area. Syempre dahil resort to, ay events place. So maganda yung mga meron din namang tent doon, pero dito nila ako nilagay. Kasama ko daw dito si Michael. Yeah. Si Michael Sager, my love. So waiting na lang tayo. So right now it's 10:40. Ayan, so hintay lang tayo ng scene ko and then uwian na, 'di ba? We're done for the day. So ganoon talaga ang buhay buhay teleserye at buhay pelikula. Minsan babaklas ka, minsan magkakaibang location, minsan maghihintay ka na matagal, minsan naman mabilis lang, minsan marami kang lines, minsan konti lang, minsan meron kang mga hindi makukunan, pero ang importante, mahal mo yung ginagawa mo. At ako, mahal ko to. Kaya laban tayo sa shoot namin ngayon. Try kong pakita sa inyo yung location dito dahil ang ganda dito eh. Para may magawa ba naghihintay. Oh, so beautiful. Wait, try ko lumabas. Actually, naririnig akong umuungol. Di ko alam kung baka ba yun o palaka. Basta may umuungol. Gumaganon. Diba? Di ko alam kung ano yun eh.
Tingnan niyo yung location natin. Charan! Dito dito mangyayari yung concert. Ay, yung album launch. Ayan siya. Ayan ang set namin. Good evening! Ganda. Ang aga ko ata. Waiting na lang tayo ng eksena natin. At alam ko na kung ano yung maingay na tumutunog. Ayun, bullfrog. Akala ko baka. Bullfrog pala. Diba, nalaman ko na kung ano man yan siya. Kausapin ko sana sila. Tatanungin ko sa kanila. Bullfrogs, what's your problem? Pag tumatay ba kayo, tinatawag yung bullshit. It's good to be back in the main unit because, Vaughn and Angge is here. So, I feel occupied. Anong feeling na binigyan ka ng isang bibe? Etong si Michael, ay nako, konti na lang. May extend hanggang 2027 tong Born to Shine dahil magiging collab triangle na ako. Ano magiging pangalan ng love team mo? Chikanenate. Parang pasok. Chikanenate. Guys, hello! Kamusta kayo lahat dyan sa ating CSJ? Pogi ni Nikki, no? Grabe. The reason why I go to work. Okay, that's a wrap. Tapos na. Uwian na. It's a wrap. Ang bilis. Akala ko rehearsal lang yung tinake ko kanina. Yun na pala yun. Finally, uwian na. Bye-bye! Bye-bye po! Mas matagal pa talaga yung inano ko. Binyahe ko. Para ako naglalaro. Bye guys, tapos na kami. Sorry pero rehearsal lang yung ginawa kong acting. Pero nagustuhan na ni Direk Rod. Mahal talaga ako ni Direk. Papahinga na ako. Bye guys. At ang mga masisipag naming talent. Grabe. Halika. Isa pa to. Pagay ka. What's your name? Benz. Rioto. Iyoto. Ay, ito kilala ko na to. Inday Badida. Inday Badida. Ikaw. X.Race. X.Race. Drix. Drix. Ayan. Follow nyo sila. Mga talent. Babu! Saan ka? Dito, Pasig na. Lapit mo na dito. Okay. Andito na tayo sa operating room. Ang unang gagawin ay magpapakabit ako ng suso. Hindi pala. Magpapawhiten tayo ng underarm. Palaser tayo. Mamaya kabitan talaga ako ng suso. Nakatulog ako. Pag-listen ko, may 6 na akong suso. Kailangan ko na natin procedure today. Okay, so ngayon ay na tayo, mesolipo. So, lagi ko yung ginagawa every week hanggang kaya ko. Nagpapaturok ako ng mesolipo dito tsaka sa baba para natutunaw yung fats. Ayan. Papapimple inject din natin yan. So, dito sa Savage, meron din silang pimple inject. So, pag nagka-pimple kayo, pa-inject nyo na agad para maano siya, mawala agad overnight. Ganun. Okay, we're done with our Savage procedures now. And gusto ko lang i-take yung time na to para magpasalamat ng sobra sa Savage. Kasi alam nyo, nag-sponsor sila for the Baklang Kanal Show Live. Wow. So, hindi man yung ganong kalaki, pero di ba, nag-sponsor pa rin sila. Sa lahat ng mga sponsor ko sila lang yung nakipag-negotiate ba, na parang okay lang po ba na ganito lang yung may bibigay namin. So parang, na-appreciate ko. Ang bait lang ng Savage. Kaya I promise to myself, hindi talaga ako aalis sa inyo kahit ano man, saan man ako dali ng career. Bahala na ako ano mga next ko pa akong ganap. But I will see you on the next segment and episode mga baklang ko. Bye-bye! Okay, so andito tayo ngayon sa Ampong Dental at magpapa-whitening tayo ng ipin. Kailangan nuk-nukan ng pasabog yung ipin natin pagdating ng The Baklang Kanal Show Live. Diba? Siyempre natanggal na natin yung, wala na tayong brace, so pa-whitening naman tayo para maputi ang ipin natin kasi nga ayoko mag-veneers. Hello!
welcome to another episode of the Baklang Kanal Show. So today, it's 7 days before the Baklang Kanal Show live, and ito, nakikita nyo yung ginagawa ko ngayon ay nilalagay ko sa mga letter, tapos pinapadala ko na yung mga nanalo ng mga tickets for the Baklang Kanal Show. So gusto ko na talaga mag-thank you sa lahat ng mga ka-eme at sa mga kaibigan na nagpadala ng pera, yung mga taga-ibang bansa na hindi makakanood, at sinabing iparaffle na lang daw yung mga tickets. So ito na, binibigay ko na sa mga nanalo ng raffle. So kung natatandaan nyo, yung una kong paraffle ay naglagay ako ng sticker, ng poster sa UP Diliman, at yung mga nagpicture doon, first 3 ay nanalo. And then the next, nagpa-picture naman ako sa billboard ko sa Straightforward na store sa SM North. And may isa pa na tinanong ko kung kaninong kamay yung kasama ko sa picture, which is si Justin De Dios ng SB19. Tapos ipinadala na rin natin yung ticket nila. So meron pang, I think, isa pang ticket na pwede akong ipa-premyo as of right now, at ito ay Orchestra Center. So ito yung pinakamahal na ticket. So nag-iisip ako ng kung ano pang pwede kong mapaandar para maipamigay kasi 7 days na lang. So let's go, ihanda natin ang mga kailangan. So may isang nanalo ngayon na taga Novaliches. So binibigyan ko sila ng personalized letter kasi syempre yung effort nila, no? So nag-e-effort din ako kasi binigyan, eto, regalo to ni Senator Bam sa akin nung Christmas, I think, or birthday ko, hindi ko na maalala, pero ang cute kasi ano yan, no? Card and envelope para perfect mo magbigay ng letter. So pinapasok ko lang to, tapos nilalagyan ko ng special message. So ayun lang, in-update ko lang kayo. Magbubuk pa ako ng iba para mapadala ko na sa kanilang lahat, para wala na akong iniisip na ticket na nasa akin, padahal mamaya di nila makalim, diba? So guys, thank you. And as of this recording, meron na lang 116 or 18 tickets left. So 7 days pa, so sana ma-sold out at maubos. Kasi pero kung hindi naman, may mga uupo na talaga doon, like sa mga prod namin. Pero syempre maganda pa rin kung mabili, diba? Para mabayaran din yung mga gagastusin sa production. So ayun lang guys, ang update. Okay, so napadala ko na yung mga tickets ng mga nanalo for the Baklang Kanal Show live. And again, maraming salamat sa mga ka-eme na ang babait na nagbigay ng pera. Actually, namigay din pala ako, I think 3. Namigay din ako ng 3 balcony tickets nung nag-host ako ng Battle of the Brainy round 26 sa Basta Cafe. Syempre, courtesy pa rin yung mga ka-eme natin. Yung mga super lapit ng birthday sa July 10 na nandun at that moment, binigyan ko. So 3 yung nanalo kasi yung isa, yung dalawa doon parang July 13 yung birthday, tapos yung isa July 11, I think. Ayun. So, ayun. Yun yung lahat ng mga napamigay na natin. And then I'm gonna check. Ito, nagpaano pa ako kung sino ang merong birthday ng July 10. Sabi ko kung sino yung magpapadala ng kauna-una ng ID nila or birth certificate na may picture na birthday nila ng July 10. Bibigyan pa natin ng isa pang balcony seat ticket for the Baklang Kanal Show live dahil meron pa natira ditong isa. So, ayun. Good luck, guys! Again! Just like that, meron na tayong nanalo ng isa pang ticket. Meron may birthday si Dwight Blaza. So birthday niya ng July 10. So ito, hinihintay ko lang yung Lala Move para ipadala to. Lagbigyan lang natin siya ng special message. So ayan, isa na lang. Right now, isang ticket na lang yung hindi ko pa na ipamimigay, which is Orchestra Center. So very special yun. So mag-iisip ako ng paandar kung anong paandar ang pwede para mapanalunan yun. Pero baka sana may mga magpadala pang ka-eme kasi ilang tickets na natitira. So, see you guys! Thank you! Hello guys! Naririnig niyo ba ako? Hi! Welcome to another episode of the Baklang Kanal Show. So, today, medyo malayo-layo ang trabaho natin dahil sa, Robinson's South, tama ba? Robinson's Galleria South sa San Pedro, Laguna. Mag-host tayo ng tour, mall show ng Misbehave, ang bagong I Want Original Series ni Direk Ivan. Ayan, so punta lang tayo sa pick-up place kasi sasabay ako sa service, ang layo Laguna, ayokong i-drive. Ayan, so andito na tayo, nalabas na tayo, the halls of ABS-CBN. And as of this vlog, 5 days to go bago the Baklang Kanal Show live. Di pa ako okay today dahil, I don't know, nawasak ako over the weekend. Ayan, hanapin ko ng service. Yun na tayo. Punta na tayo. Excited na ako dahil alam niyo yung lahat ng cast nitong Misbehave.
mga super love ko. Okay, nandito na tayo ngayon sa Robinson's Galleria South sa San Pedro, Laguna para sa B-Tour ng Misbehave. Nako, panoorin nyo tong Misbehave sa I Want. Ang ganda, watcharot. Kahit ang haba ng episode, sobrang worth it na ganun siya kahaba. Game of Thrones levels. Pero kasi, super ganda nung kwento. Kaya, bet na panoorin. Pakita ko sa inyo ang dressing, ang labas. Hello po. Ayan. Ay, kuya. Dito tayo mamaya. Charan! Charan! Yan, dito tayo later mag-host. So, hinahanda lang maaga tayo. Maaga tayo dito. For sure, mamaya di ko na ito marirecord dahil magiging busy na ako. Pero pinakita ko lang sa inyo ang ganap sa trabaho natin today. Magbasa muna tayo ng script. Ito may script. Okay, dahil lang aga pa namin, magkape na lang daw muna kami. Hanapin ko yung mga Marcy ko. Ngayon pa ako din nakapag-contact lens kung kailan may trabaho. Tapos nawawala yung salamin ko. So, ewan ko na. Actually, 3 araw na nawawala yung salamin ko. Di ko alam kung nasaan. Sana mahanap ko. Okay, tapos na kami. Tapos na kami sa mall show. Pero hihingan ko lang ng video itong mga lalaki. Lichi, nakakabwisit yun. Nabuksan niya na nga yung 1 million. O ano pa. Tandaan mo kayo, hindi tayo milyonaryo ngayon dahil sa'yo, ha? Ano ba? Hello guys! So nakauwi na tayo mula sa ating hosting ng mall show ng Misbehave. So, panoorin nyo to guys. I swear, hindi ako magre-recommend ng series na alam kong mapapahiya ako. And this one, you have to watch it. Kung napanood nyo na lalo yung Love at First Spike, you have to watch Misbehave. Grabe tong palabas na to. So, sana mapanood nyo lahat. But anyway, nakauwi na ako and ang dami kong kalat kasi kinuha ko yung laundry ko kanina, tapos may mga pending errands pa tayo dito. Pero since nasa mood na ako ngayon, nagva-vlog na ako, simulan na natin. Kanina, dun sa mall show, ang sweet kasi merong nagbigay sa akin ng food. As in, dumating talaga siya doon. I think ang name niya ay Vicky. So, Vicky, thank you so much sa binigay mo. Wait, saan ka ba lalagay itong vlog? Ito, I swear, like, ang bait. Nakinikilig lang ako. Parang mga artista lang yung binibigyan ng mga ganto-ganto eh. Si Vicky, binigyan niya ako ng food. At manonood din siya ng The Baklang Canal Show. So this is... wow, ang sarap! This is a special mamon from San Pedro, Laguna. Kasi galing kami ng Laguna. May nakalagay talaga mamon. San Pedro, Laguna. Wow, ang dami. Oh my God, ang dami. Sabi niya po kanina, sana magustuhan ko. Ba't ko naman di magugustuhan? Kaya ang sarap nito. Oh my God. Oh, wala bang papel? Kung siya kainin. Ang sarap! Dinilaan. Vicky, thank you. Ang sarap naman ito ha. Ang sweet. This is so good. Perfect sa pag-uwi ko. Galing work. Sarap. Kanina, nung binigay niya to, ang pagkakasabi niya, sana magustuhan mo, sana masarapan ka. Yung parang, bang kanin baboy yung binigay niya. Na parang, bakit naman di ako masarapan? Bakit naman hindi ko magugustuhan yung pagkain yan? Sobrang sarap, mamon. Oh, thank you, Vicky. Alam mo kung alam ko lang na mamon to, binigyan ko sa SMT. Ang dami eh. Sobrang lambot. Hindi ko na kasi nabuksan kanina. Pinuntahan kasi ako ni Sean sa mall show kasi malapit lang siya doon. Taga-Tagaytay siya. Ba, naubos ko agad? Harap. Vicky, I love you. So thoughtful. Alam nyo, super kinikilig ako lagi ng mga ganyan. Yung mga pag nagbibigay sa akin. Sentimental ako eh. Tignan nyo nga, di ba yung background ko? Mga sulat yan, mga sulat sa iba't ibang tao. Over the years, mga 6 years ko in content creation, in showbiz. Nakaipon na ako ng marami-rami mga letters. So ayun na, di ba? Nasa wall ko agad lahat. Dinikit ko silang lahat dyan kasi minsan may mga moment na pinanghihinaan ako ng loob. Minsan feeling ko, alam mo, hanggang dito na lang. Actually, dahil nga, ewan ko kung sa mga ngayon lang nakakanood ng vlog ko or mga hindi ko pa nasasabi before, may mga moment talaga ako na ang baba ng tingin ko sa sarili ko. Actually, talagang hanggang ngayon hindi ko yan maalis minsan sa sarili ko. Lagi akong, sometimes feeling ko lagi someone is better than me, which is totoo naman. Pero parang syempre hindi rin siya magandang thinking na binababa ko yung sarili ko. And I swear to God, pinapalakas yung mga love ng mga tao sa akin. Yun yung nagpapalakas nung confidence ko. Parang, huy, love ka nila. Parang ito, alam mo sa totoo lang, itong paparating na comedy show, grabe yung kaba ko.
As in, yung excited ako, pero grabe din yung kaba kasi sabi ko, parang paano pag di kayo natawa, nagbayad kayo, paano kung di nyo ma-enjoy? Diba? So parang, I wanna make it na sana matawa kayo. So sana matawa kayo. But anyway, wag na tayo magdrama. Dahil nagba-vlog na rin ako, meron pa ako ditong alam ko meron ako mga gamit. May mga binigay pa sa akin na hindi ko pa nabubuksan. Ito. Ito naman ng Pride. Alam nyo na nabuksan ko to. Sobrang, oh my God, kailangan ko to isama sa vlog ko. Grabe. So, may nagbigay sa akin. Kung mapapanood mo man tong vlog na to, DM nyo naman ako. Kasi wala kayong name dito sa binigay nyo. Sobrang ganda to. Isa yata sa pinaka-sweet na natanggap ko sa buong buhay ko. So, look, binigay lang nila na nag-host ako dun sa Sunken Garden. Pagbaba ko nung stage, tinawag nila ako. Tapos meron silang cute na dogs. May dalawa silang cute na dogs, yung naalala ko. Binigyan nila ako ng coffee. Mga coffee brew, ano to? Yung, anong tawag sa ganun? Ayun, drip bag coffee. Pero kasi, ang special dun, tignan nyo, personalized siya. May sticker ng The Baklang Kanal Show Live for the concert. May Happy Pride. Diba? Tignan mo to, The Baklang Kanal Show, beep card. Grabe, sobrang sweet. Tapos yung mga sinasabi ko, ito, bio ko to sa Twitter. Yung, do you think I care? How cute. Ay, hindi, pati sa IG ko, yan yung bio ko. Ang sweet. Pero meron din namang ito, yung mga, ayan, drip coffee. Ito pala, Coffee Tail PH. Ayun pala sila. Thank you sobra guys. Ayun, iba't ibang coffee. Ang sarap, magagamit ko to sa work. Or kahit dito sa bahay pagkagising kasi drip pala to. So, parang hindi ko siya kaya kapag sa taping. Maproseso kasi pag drip di ba? Kailangan may tasa ka. Minsan yung dala-dala ko doon. But, ang sweet as in sobrang kinilig ako nung... As in, sobrang appreciative ko sa mga ganito. Kasi, I don't know, parang hindi ako yung tipo nung artista na may solid fan base, na may nagbibigay ng food. Alam mo yun, yung na-appreciate ka ng sobra. Madalas nakikita ko lang yun sa mga ibang artista kapag nagwo-work ako. So, para pag ako nakaka-receive ako ng mga ganito, kinikilig ako ng sobra. Thank you sa inyo. So, sa nagbigay nito, Coffee Tail PH at itong mga mamon, I love you guys. At syempre sa lahat ng bumili ng ticket ng The Baklang Kanal Show Live, I love you. Thank you so much, guys. And I guess magtitiklop na ako ng damit kasi may mga damit akong dumating, and then maghihilamos, tapos magpe-prepare naman ako dahil no oras na. It's 8 p.m. right now, and 8 a.m. ang call time tomorrow para sa Born to Shine. So may taping pa ako tomorrow. So 4 days bago The Baklang Kanal Show Live, nagtatrabaho pa rin tayo. So, and medyo marami-raming kaming sequence at gagawin tomorrow. So feeling ko magdamag tong shoot. But ayun, magbabasa ako ng script, magpe-prepare ng kailangang damit, and then magpapahinga na. Kung kaya ko pang magla-live ako, and then magdi-dinner. Ayun, tapos may mga last minute touch na kailangang ipagawa kay Jerome sa editor ko para sa mga kailangang pub mat para sa The Baklang Kanal Show Live. But yeah, yun ang aking Sunday for today. Ayan, again, misbehave ha. Manood kayo, and I will see you guys on The Baklang Kanal Show Live. Alam nyo, nag-aayos na pala ako. May isa pa akong hindi napasalamatan. May isa pang nagbigay sa akin ng gift. At ito, isa sa pinakamamahal kong tao sa buong buhay ko na hindi yata ako magpa-function kapag wala to. Ang aking FF, si Paris Rojas. Ayan, di ba napakaganda niya. Pinadala niya ako from Korea. Actually, nung nag-Korea siya last time, binili niya tong car freshener na to kasi si FF kasi alam niya na mahilig ako, or yung ang pabangong gustong-gusto ko talaga, yung amoy cherry. Yung sa Tom Ford, yung mga Lost Cherry, Electric Cherry, Cherry Smoke, basta anything na may cherry na Tom Ford. Tapos, nasa Korea siya, nakita niya tong car diffuser na to na pabango sa kotse. Kaamoy na kaamoy nung Tom Ford. Ayun o, black cherry naman to. Tapos nung ginamit ko na siya, ang bango talaga. As in, yung kotse ko, laging ko pa may sumasakay. Uy, ang bango ng car mo. Ganun talaga. So parang naging, sabi ko, shit, ito na yung magiging gusto kong pabango. So, ayun. So mula ngayon, bumalik siya ng Korea. Nagpabili ulit ako. Hindi ko alam kasi kung meron nito online. But siguro kung checkin ko. Ngayon, kung meron kayong, baka nasa Korea din kayo or may ganito kayo. Ngayon naman ako. Ayan siya o. Ano bang tatak nito? This is premium car diffuser, black cherry. Ang bango talaga.
So, ito ang amoy ng aking kotse. So, mabango. So, thank you, FF, for this. So, ayun lang. I think may iba pa bang pinamigay. Ito. I think ito naiwan kay Egg Pie ata. Hindi ko kay Neo to or kay Jivan sa mga lalaki ko. Bakit? But yun lang. Mag-start na ako magtupi ng damit at kumain para makapag-review ng script at makapag-prepare naman ng dadamitin natin para bukas sa taping. At syempre, sasama ko kayo sa taping ng Born to Shine. At lagi lang kayo manood ng Born to Shine dahil extended kami. Marami pang panggugulong gagawin si Chika Nene. Hi guys, I love you. Okay, hello! What's up mga baklang to? Welcome to another episode of The Baklang Kanal Show. Wait, baka nakita niyo yung itlog ko. Ngayon, actually, I'm so sad dahil naputo yung buntot ko. Alam niyo naman lagi ako may dalang buntot, diba? Ayan o, nahila siya. Tapos kahit anong glue yung ilagay ko, hindi siya nagdidikit. Tapos, hindi mo rin siya matatahi kasi para may kahoy siya sa gitna, na yun yung nagdidikit sa dalawa. So ngayon inisip ko, kung hindi madikit ang special glue, dadaanin natin sa aking favorite drink, charot, rugby. My favorite inhaler. Ngayon, naisip ko, lagyan na lang ng rugby. So, paano ba to? Sana dumikit. Kasi pag di pa to nadikit ng rugby, ibang level na yun. So, lalagyan natin siya ng rugby. Ayan na. Ay, sobrang lapot ng rugby. Ayun. Kasi syempre, alam ko sobrang dikit na nito, di ba? So, ang gagawin ko yan. Lalagyan ko na din yung mga fur para yung dalawang fur magdikit. Sana ma-repair pa natin. Kasi guys, sa Taiwan ko pa to binibili. Hindi ko to nakikita sa Shopee or kahit sa ang online shop. May mga buntot pero hindi ganito kaganda. So ano ba, hindi pa naman ako babalik na, wala akong time pumunta ng Taiwan, di ba? So sana dumikit. May kamahalan pa naman to. Alam niyo pag binibili ko to sa Taiwan, sa pera natin nasa 1,500. O di ba? At saka, ang tagal-tagal ko na itong sinusuot. So parang hindi kumpleto yung buhay ko kapag di siya nakadikit. Kaya kailangan natin siyang i-repair at ingatan na. Ayan. So nilalagyan ko na lahat nung buntot para dumikit dun sa kabilang buntot, no? What do you think? Feeling ko naman epekto na to dahil sobrang dikit ng rugby, no? Diba? Hopefully masagot na nito ang problema ko dahil kung hindi, mawawalan ako ng buntot. Ang tagal ko pang pupunta ng Taiwan. Wala pa akong time dahil ang dami nating trabaho. Which is a good thing, Lord. Sige lang po, bigyan nyo lang po ako ng mas marami pang trabaho para marami pang travel. At makaipon ng college fund ng pamangkin kong si Summer. Kasi alam niyo, nagtatrabaho ako na matindi ngayon. Kasi nga, iniipunan ko rin yung pamangkin ko. Ayokong lumaki siya na pagdanasin niya yung dinanas namin. Kasi sabi ko talaga sa kapatid ko, hoy, kapag ikaw nag-anak ha, make sure na may savings na kayo, ready na kayong mag-baby. Hindi yung mag-aanak lang kayo dahil mahal niyo isa't isa leche. So, make sure namin na gano'n, na gusto namin, mabubuhay yung pamangkin ko na comfortable na, di ba? Hindi nyo kaya mag-anak, wag! Kung wala kayo bubuhay, hindi na okay na. Apakadaming batang kawawa. Hindi nila kasalanang nabuhay. Ayan, pagdikitin na muna natin. Let's vault in. 10. Yun! 10. Ayan, binolt in ko na sila kasama ng lahat ng rugby. As I was saying, sige, dikit lang natin siya ng ilang minutes. Diba, kapag magpapamilya kayo, guys, alam nyo, I have nothing sa nagmamahalan. Go, magmahalan, pero yung mag-aanak, Lord. Tapos, mag-aanak, parehas walang trabaho. Mag-aanak, parehas walang makain. Hindi nyo nga maikasal yung mga sarili nyo. Wag, kawawa yung bata. Hindi yung love will keep us alive na hindi. Dapat bago kayo mag-anak, alam nyo may pambuhay kayo dahil hindi biro magkaroon ng anak, ha? Ayan. So, sana dumikit siya. Feeling ko dumidikit naman. Bango. Diba? So, ayun. Kaya kami magkapatid, ito. May savings talaga yung pamangkin ko. And ito, bata pa lang siya. Pero gusto ko, may makukuha siya if ever sa insurance namin. Mga ganun. Yung dapat maayos lang yung buhay niya. Kasi, kawawa. Diba napakadami mga bata yung namamalimos. Yung binuhay nyo nga. Dumikit! Oh my God! Look at that. Oh my God, dumikit siya. Holy shit. Oh my God, rugby is the key. Nabuo siya. Meow. Diba? Kaya kayo lalo na sa mga straight, kung wala kayong pera sa totoong buhay lang, kayong bumuo
Huwag kayong mag-anak. Alam nyo, okay lang na maging mag-asawa eh. Go! Kasal kayo, magmahal. Kung wala kayong pera pa, mag-ipon muna kayo. Let's say, ipon kayo. Diba? Alam ko hot take yan. Mamaya yung iba awayin ako. Pero ako lang naman yun. Nanggagaling ako dun sa, naaawa ako sa mga bata. And ako, galing ako sa hirap. Galing ako sa ganon. Yung talagang, oo, mas ang swerte kapag itinataguyod ka ng magulang mo, ng pamilya mo. Pero diba, kung ikaw, alam mo sa sarili mo na hirap ka, nabuhayin mo sarili mo, bakit ka maglalabas ng isa pang buhay sa mundo? Eh kung yung sarili mo ang buhay, hindi mo maayos, hindi pa siya ang tawag dito, hindi pa siya stable. Nagets nyo ba? Parang as inspiring and motivational our stories were dahil binuhay tayo ng mga pamilya natin, itinaguyod tayo. Dapat ma-stop na yung mentality na ganun. Dapat ma-stop na yung mentality na kahit mahirap kami, binuhay kami. Dapat nga di ba? Dapat muna kaya nilang bumuhay ng isang bata bago maglabas. Hindi yung paglabas, tsaka palang iisipin kung saan nahanap ng pangkain, tsaka palang gagawa ng paraan. Para ang hirap, guys, sa totoo lang. Kaya ang dami namamalimos sa kalye, ang daming bata na nagiging ng child trafficking, ang daming bata na hindi nakakapag-aral, nagiging out of school youth, ang daming bata na nagiging kriminal, ang daming bata na nagra-rugby. Ay, ewan ko na. O, kung magagalit kayo sa akin, ako ha, kayo na yan. Ako, nandun lang ako sa sana, equip tayo na magpalaki ng bata. Yun lang naman yung akin. At kaya nating bumuhay ng bata na hindi talaga ma-deprive sa pagkain, pananamit, tirahan, edukasyon, vitamins, 'di ba, healthcare. Yung parang kapag kayo ba nag-anak, kaya nyo ba na buhayin sila ng komportable? Kasi kung ang sagot ay hindi, pwedeng bahala na, wag na kayong mag-anak. Kawawa yung bata. Gawin nyo muna komportable yung mga sarili nyo. Ngayon, pag sinabi na, paano, ilang taon pa bago gumanda yung buhay, o tatanda ako, hindi na ako pwede mag-anak. Alam nyo, pwede kayo lagi mag-adapt. So, lagi may solusyon kung gusto nyo talaga magka-anak. And, di ba, kung ang iniisip nyo baka mag-menopause na kayo, whatever, hindi ba dapat na gawin nyo yung lahat para makaipon kayo kahit paano para sa bata habang may time pa? Oh my God, nakabit siya. Ang saya ko. Pwede ko na magamit yung buntot ko. Okay, yun lang naman sinasabi ko. Pero, buhay nyo naman yan, ha? Huwag nyo akong awayan. Ako, alam ko lang yung pakiramdam dahil produkto ko ng kahirapan. At maswerte lang din kami talaga na hindi kami napariwara. Pag alam mo, pag kunwari nga nasa kalye ako, tapos may nakikita, ang galing, nakita ko yung mga bata na namamalimos. Sobrang nadudurog yung puso ko na di naman nila ginustong mapunta sa posisyon na yan, eh. Tama na yung kakasabi ng simbahan na humayo kayo at magpakarami. O bakit? Pag nagparami, ba sasagutin nyo yung pangmatrikula, yung mga panggatas ng bata? Diba? Kaparehas yun ng mga against abortion, na paano kung di talaga kayang buhayin yung bata, aksidenteng nagawa, di pinlano, naghahasa, tapos gusto nyong buhayin, kayo ba ang sasagot ng mga pang-diapers niyan? Kayo ba ang bubuhay? Sabihin kahit anong mangyari, blessing yan. Blessing? Blessing ba yung buong buhay mo? Magsasakripisyo ka para buhayin ng isang bagay na wala naman sa plano mo or hindi mo kagustuhan or alam mong hindi mo kayang panindigan? Dapat pinag-iisipan niya ng maigi. Hindi yan yung bigla-biglaan lang tapos bahala na. Yun lang naman yung akin. Hello, what's up mga baklang ko? Yes, kakauwi ko lang. Huwag nyo nang pansin yung poke ko kung bumabakat kasi naka-boxers lang ako eh. Kausap ko si SMP. Minsan kasi si Sean, kahit walang kwenta, bigla akong i-message, babaliwin ko lang. Kasi alam kong laging kapag nagme-message ako, magre-reply yun. Parang he's always there for me. So, minsan may message ko yun ng random. Tapos sabihin ko, SMP, alam mo ba, na mahal kita. Mga ganon. Tapos ayun, matatawa na siya. Sabi niya, I love you too. Lagi kong ginagawa sa SMP. Kayo din, kapag may taong sobrang importante sa inyo, lagi nang sabing mahal. Ako yung parents ko, yung mama ko, randomly may message ko yan. I love you, mommy. I miss you, gano'n. Paramdam nyo lagi na importante yung mga taong importante sa inyo. Anyway, nag-grocery ako kanina. Yeah, ito siya, ang dami. Ang bigat. Tapos nakakainis kasi, alam nyo, yung sa SM kasi ako nagsa-supermarket, ay nag-grocery. Di ba meron din yung, SM
Prestige VIP lane. So, para pumila ka doon, dapat meron kang advantage card na Prestige, diba? So, ako, konti lang yung pinamili ko kumpara doon sa ibang mga kasi may big cart, may small cart. Ako kasi, kahit konti yung pinapamili ko, basta alam kong mabigat siya, nagbi-big cart ako kasi nga, asthmatic ako, hindi ko kaya magbuhat ng mabibigat ng matagal. So, ang gagawin ko, magbi-big cart ako, tapos, pipila ko para yung may cart ako hanggang pag-akyat sa parking para hindi ko bubuhatin talaga, di ba? Para saglit lang ako magbubuhat. O kanina, pagkapila ko, si ate na nasa harap ko, sobrang dami niyang ginrocery. As in. Tapos, nung siya na, so nilagay niya na lahat ng pagkain niya, lahat ng mga pinabili niya. Nung tinatanong na kung may SM Advantage card siya na Prestige, sabi niya wala. So, paano, di ba? Bakit ka pumipila dyan? Na di mo napansin? Sa tagal mong nakapila? Di ba? Nakakainis yung privilege. Just parang naaawa ako dun sa cashier kasi parang siguro nai-intimidate siya dahil alam niyang well-off tong taong to dahil ang dami pinamili, sobrang dami. Tapos wala siya. So parang dead ma lang siya. So sabi niya, wala. Parang, pumila na ako parang ganun. Siguro nakita nung babae na maiksi yung pila nung VIP lane. Kaya dun siya pumila. Which is, kaya maiksi yung pila dun. Dahil pila yun nga ng mga may advantage card na Prestige, di ba? Na unless sabihan ka ng mga guard na doon na po kayo pumila kasi ganyan. But no, nung tinitignan ko naman yung ibang pila, yung normal na big card and small card, okay siya. Hindi pa siya ganun kahaba na parang kapag kala mo kapag Pasko na haba ng pila, hindi. Nakakairita lang yung babae na time mo ng pera, gaga ka naman. Ayun lang. So parang di ba, inubos mo yung oras namin lahat na nakapila, may card, tapos ikaw wala, tapos pipila ka ng ganun. Dapat kapag ganyan, deadma. Talaga ipapabalik dapat SM, ipabalik lahat ng mga pagkain na inilagay niya at yung mga pinamili niya, ilagay niya sa pushcart niya, lumipat siya ng ibang lane. Kung pipila siya, di pumila siya ulit, katangahan niya yun. Dapat nag-i-implement tayo ng ng ganyang klase ng rule. Hindi yung Diyos ko, kasi kaka. Anyway, yun lang naman, ito lang ako. Ngayon, lalagay ko na sa ref itong mga pinamili ko. So, bumili tayo mixed vegetable. Ito kasi parang kapag nagagawa ng fried rice. Ito naman shark's fin. Parang nag-crave ako bigla sa siomai. Anuin ko yan minsan. Actually, meron pa pala ako ditong frozen carrots and frozen corn. Pero konti na lang ito Magluluto ako ngayon after kong maglagay nito. Siyempre, bumili din tayo ng ng karne, baboy and beef. Alam mo, bumili ako ng beef kasi parang gusto kong magluto ng beef salpikaw. Sana ma-perfect ko siya. Pinaghiwalay ba ni ate itong dalawa? Tapos ito, bumili ako nito. This is butterscotch mango bits. Meron pala nito sa supermarket. Pasalubong kasi sa akin to ng friend ko from Iloilo. And sobrang sarap nito. As in, bili kayo nito. Butterscotch square with mango bits from Iloilo. Ang sarap talaga pag kinakain ko to. As in, wow. Parang I think magdadala ako nito sa ibang bansa. Ipapatikim ko sa mga Taiwanese kong friend. And, bumili akong sigarilyas. So, naisip niyo na ba kung ano iluluto ko? Yes, talaga gagamitin ko to today. So, iwan natin dyan. Bumili rin akong sardinas. Ito kasi ang aking comfort food. Di ba pag gumagawa ko na may miswa. And then, lozenges. Alam niyo bang napaos ako over the weekend. So, pinapak ko yung strepsil ko. So, naubos na. So, bumili ako. Then, bumili akong collagen, Pantene, para sa buhok. Keratin. Para din sa buhok. Eto, dahil magkukulay ako ng hair ulit. Dahil tignan nyo naman, medyo kulay walis na to. This is a purple toning conditioner para sa may kulay ang buhok. Para pag nagkulay. Kasi re-retouch namin to, gagawin namin to ulit medyo ash blonde. Something like that. Guys, ito na ang hinihintay nating moment. Ang magluluto ako ulit. Okay, so, mamaya ko na i-set up yung ating dual cam kapag nagluluto na ako. Ipapakita ko lang muna yung mga ingredients. So, ang iluluto natin ngayon ay kahit gabi na, gising! Yes! Alam nyo, laging ito ang isa sa mga favorite ko pag kumakain ako sa Manam. Parang sila yung alam kong restaurant na sa-serve ng gising-gising. At ang sarap talaga. Hindi pwedeng wala ito pag bumupunta ako sa kanila. So, nag-chop tayo ng sigarilyas. Ayan, sigarilyas at maliliit. And then, green chili. Okay naman, hindi maanghang. Pero, sanay kasi ako pag may gata, maanghang And then, para ramdam-ramdam ko yung Bicol. Onions and garlic. Lalagyan din natin ng konting ginger and bagoong.
So parang ka lang din nagluluto ng Bicol Express pero iba lang yung mga ingredients, yung process. Sa ito, syempre yung ano natin, giniling na hindi pa rin malambot kaya ima-microwave ko na siya para lumambot na. And then was gonna cook. Paano pwede ba naman itong maging gata kung walang coconut cream? Coconut cream. At saka, ito, bumili din ako ng siling labuyo dahil baka kulang, hindi pa makuha nung anghang nun yung gusto kong anghang. Okay, hello. Yay! Let's start. Let's begin this cooking ng ina mo. I miss cooking. Oh my God. Na-excite ako dito. I swear. Promise. First time ko itong iluluto eh. Alam niyo naman pag mga first time, di ba? Pero habang hinihintay natin yan, sorry, ka-message yung kapatid ko, nagkikwento siya sa mga ginagawa ni Summer. Kasi naglalaro daw si Summer nung ano niya, mga toy plate niya and cups. Tapos pinapaupo niya daw yung kapatid ko tsaka yung tatay ko, yung lolo niya. Sinasabi niya daw na, "Lolo, mommy, food is ready." Tapos pinapaupo daw sa sahig, tapos pinapakain siya. So nakikipaglaro si Samsam. Ang cute-cute. Gusto ko na makapaglaro sa pamangkin ko. Alam niyo kasi nung bata pa kami, hindi ko iniisip kung magkakaroon ba ng pamangkin ako, magkakaroon ba ng anak ng kapatid ko. Dahil ang hirap ng buhay namin and growing up, sinasabi ko nga, ayaw namin nung, kung di natin kayang buhayin yung sarili natin, huwag tayong magagawa ng ibang buhay, no? So, ang hirap din niya for us. So, tapos dati sabi ko pa sa kapatid ko, hindi ka pwedeng jowa na kung sino-sino lang yung habang nag-aaral ka, nag-jowa ka. Sabi ko, alam mo, pag ikaw nag-jowa habang nag-aaral ka, wag hindi na kita ituturing na kapatid. Kasi sabi ko, gusto ko talaga mag-aral kami ng mabuti na walang distraction and walang masama doon ha. I mean, okay lang kung gusto niyo mabuha. I mean, kaya lang naman magkaroon ng crush and nasa sa inyo yan kung gusto niyo magkaroon ng jowa habang high school or college. Pero kasi kami bilang magkapatid dati na sobrang hirap, parang ano ba, saan mo isisingit yung relasyon, edi magagaya kami sa, I mean, wala naman akong anything against sa mga kapitbahay namin o yung mga kalaro namin, pero nakikita ko yung hirap ng buhay nila and nag-i-struggle. So parang basta ako, ang mindset ko dati is, bunso, ayusin mo natin yung buhay natin bago tayo So parang ako lang naman yun. Again, magkakaiba tayo. Pero ako sa kapatid ko talaga, sabi ko, kailangan natin magtulungan na makatapos mag-aral. Parang ganun. Kasi parang, pag nakatapos na mag-aral, magtrabaho, imposible hindi ka makahanap ng love life dyan. Diba? Pero habang nag-aaral, tapusin, mag-focus tayo sa pag-aaral. Parang ayoko ng distraction. Buti na lang yung kapatid ko, nakinig naman. At talaga nag-aaral. O diba, cum laude siya. So, dahil high heat naman ang ginamit natin, mabilis lang naluluto ang sibuyas. Ang bawang. So, next natin ang sibuyas. Alam mo, ito yung sakit ko. Pag nagluluto ko, sobrang daming sibuyas at bawang. So, hopefully ngayong July, mabawasan ko na. Pero okay lang, sarap naman. Lagay tayo ng minced ginger. Ay, aray! Huwag ka naman pumutok! Ayan, naisip ko, diba, dito ko na lang tutunawin yung giniling, papalambutin. Total giniling naman na to eh. Okay na yan. Mamimigay na lang ako ng pag sumobra. Kailangan mag-brown lahat tong giniling. Mawawala rin yung lamig niyan. Habang pinapaano natin, maghahanda na rin ako ng rice dahil wala pala akong rice at madumi pa yung kasi alam mo na, weirdo na ako sa sarili ko na kahit gabi nagluluto ako pero namimiss ko kasi. Pag-iwaiwalayin lang natin yung giniling kasi hindi naman giniling ang main star dito kundi yung gising-gising, I mean yung sigarilyas. And we're back, tignan natin. Ayan na, lumalambot na, diba, mas marami na naluluto. Sana kung ano man maging kalasa siya nung sa manam. Kung hindi man at least close. Yan, may konting chunk na lang. Ito na lang. Konti na lang to. Takpan ulit natin. Ayan. Oh my God. Ayun. Okay, mukhang malapit na siyang lumambot lahat. Konti na lang. Okay, wait pa natin. Hindi pa siya lumalambot. But then, balikan natin to ulit. Ayun. Ayun na yun. Grabe, tigas talaga nitong huling karne, oh.
Gamitan na natin ang puwersa. Ayun, naghiwa-hiwalay na rin. Yay! Finally! So, nagdagdag lang ako ng konting luya pa, pangtanggal nung lansa nung giniling. So, chop ko lang yung giniling. Para talaga namang sobrang mince siya, like may spicy mince pork. Ay, mas kaya naman sa SMP. Ngayon, ganyan na ang kanyang kalagayan. Lalagyan na natin ng, coconut cream. Yummy. Wow, sarap. Kunin natin tong iba. Tapos medyo bababaan ko yung apoy ng 140. Yan. Dahil cream siya, lagyan din natin tubig. Pakuluin lang natin. Lagyan natin ng pork broth. And then, lagyan na rin natin ng bagoong. Alam mo, feeling ko today, mauubos ko na tong bagoong dito. Okay. Pakuluan lang natin. Wow, sarap po. Ayan, kumukulo na siya. Pag kumukulo na, pwede na natin ilagay yung gising-gising. Kasi itong gulay na to, okay siya na matagal na sa pagkain. I mean, masarap matagal maluto ba? Gets? Di siya yung parang sitaw na nalalamog agad. Cute to, ang cute ng gising-gising. Oh my God, feeling ko masarap yung nagawa ko. At alam ko na agad ang kulang, di ba? Kulang ang gata. Alam ko yan. So, lalagyan natin. O parang kumunti bigla yung nilagay ko. Kala ko ang dami na. Sa sobrang dami ng giniling leche. Sige, maghihiwa pa ako. Pero habang ganyan, pakaluin lang muna natin. O, eksakto. Nalobat na yung isang camera. Lagi na lang bang ganito? Lagi na lang tayong malulobatan? Di ba, libili na lang ulit ako. Gagamitin ko sana to dun sa Taiwanese kineso ko. Wow, kala mo talaga. Minamadali ko na ang paghiwa ng mga gising-gising. Sabi naman ni Panlasang Pinoy, okay lang to na makook ng matagal dahil nga, minsan daw may amoy siya. Ako wala naman ako na-aamoy. Tingin nga, hindi pa din. Mas madami pa din talaga yung Ilagay ko na lahat ng sigarilyas. Ayan, parang nag-even naman na sila. Naku, konti na lang mapupuno na. Now it's time to lip sync for your life. Charot. It's time for another kakanggata. Gising-gising. Charan. So, alutin natin lahat ng gulay. Di ba? Ang simple niya lang iluto. Dami nito. Dahil ang dami, Diyos ko, kulang yung bagoong kanina. Kaya totoo, mauubos ko yung bagoong dito ngayon. At ang sarap talaga ng bagoong na to, I swear. Pwede natin papakin. Haluin lang natin para kumali yung flavor ng bagoong sa buong sabaw. Oh, sarap. My God. Okay, ngayong nahalo na natin para kumapit din yung lasa ng chili, idagdag na natin. Parang ang konti din yung sili, aba. Bigyan na natin diretso. Charan, charan. Wow, ang ganda lalo ng kulay niya. Tignan nyo guys. Isn't she lovely? Alam mo, papalambutin lang natin to. So, okay na to. Kasi ito na lahat yung ingredients nun eh. Okay, alright. After careful deliberation, pagtitimpla, so dinagdagan ko lang ng bagoong. But, ayan na ang mga sili natin, ang ating sigarilyas, and we have a very, very masarap ng gising-gising. So, ang gagawin ko na lang ay iin-inin ko siya. May tawag si SMP sa term na yung parang inuubos mo yung tubig. Kain mga baklang to, nakapagluto tayo ng bagong ulam. Diyos ko, 9:30 na isang oras. The gising-gising na talaga namang makakagising sa akin bukas na lang anghang. Okay, hanggang sa next na cooking in mo. Ano kayong next natin iluluto? Good night, guys.